Ayan. So last time guys, no, hindi rin ako nakapag-send sa inyo ng activity or ng quiz ninyo. So possible na i-ano ko na lang, i-merge ko na lang yung quiz with this topic. Okay, para isang bigayan na lang. We will be having our we were conducting our long quiz. Okay, maybe by next week or the following week. Okay? So yung topic natin for this afternoon is we will going to talk about the computer-based information system. Okay, so I think we all know uh, when we say computer-based information system, ito yung mga system no na dinidevelop natin. Okay, and then this computer-based information system might be helpful to the users sa atin as well as dun sa organization or sa mga businesses. Okay? And then we will also going to discuss yung elements of computer-based information system. Okay, when we say elements of computer-based information system, no, ito yung hierarchy ng procedures or process ng isang computer-based information system. Okay? Parang matutukoy natin dito yung user level. Okay? For example, si user 1, nasa ang elements ba siya ng computer-based information system? Okay? So mamaya malalaman natin 'yan. Okay? And then types and impacts of computer-based information system is also we will going to discuss na rin. Okay? Kasabay na siya ng topic na i-discuss din natin. Okay? So to begin with, what is a computer-based information system? Okay? So a computer-based information system is a complementary network of computer-based hardware or software used to collect, filter, and process data or other relevant information. Okay? Ayan, wait lang ha, please. Ayan. So basically guys, yung ating computer-based information system, ang ginagawa talaga nito is ini-input natin yung process sa kanya. Okay? At the same time, pag input natin ng process, meron tayong tinatawag na IPO or input, process, then output. Okay? Ini-input ni user or ini-input ng user yung data, si system siya na yung magpa-process based on the structure na dinesign sa kanya, and then output will be given. Okay? Ito yung binibigay sa atin ng system, yung output. So dun sa output na yun, ito na yung mga collected data na pwede nating i-filter, pwede natin i-analyze, and it might be helpful into many different ways. For example, data analysis, report generation, and so on. Okay? So the difference between manual and computer-based information system, no? Pagdating sa speed, ayan, ano sa tingin niyo yung mas mabilis? Pag gumamit tayo ng system or yung manual process? System, sir. Sa system, no? Kasi makikita natin kaagad yung impact. Okay? Pagka gumamit tayo ng system, for example, sa ano lang sa pagbili nyo lang, for example, sa convenience store, bumili kayo sa 7-Eleven, di ba pinapunch na lang yung ano, or ini-scan na lang yung product, and then madadetermine ng system kung magkano yung price na yon, at the same time kung magkano yung binayad mo, makikita na rin ng cashier kung magkano yung isusukli. Okay? Kung marami kang binili, walang problema kasi ipapunch lang naman nila yon. Okay? Except dun sa other for example, compare natin uh, sa store dun sa palengke. Okay? 'Di ba they are using manual pa? So pag bibili ka, you need to tell no doon sa seller kung ano yung ibabay mo, and then manually kino-compute nila yung kanilang binebenta. Okay? And then sometimes kung marami yung products, possible na makalimutan nila yung price ng bawat products. Okay? Unlike dito sa system, recorded na yung price. Kung may changes man, madali na siyang i-conduct, madali na ring i-apply dun sa mga products. Okay? When it comes naman sa filing, ayan. So, compare pa rin no, doon sa systemized na process and then sa manual, mas mabilis tayong mag-file ng documents dito sa when we are using information system. Why? Kasi dito naman, pwede tayo mag-filter ng reports, pwede tayo mag-generate ng report based on our desired information na gusto nating i-generate or gusto nating makita dun sa system. Okay? And remember, pag gumagamit tayo ng system, lahat ng documents natin dito will be a soft copy. Okay? So ang ano lang naman nito, ang
drawbacks lang naman nito, since computer to, prone din to sa masira. For example, masunog or mabasa yung gamit mo na unit. Ayun lang yung disadvantage niya. Okay, pero ngayon hindi na naman magiging factor 'yun kung marunong tayo mag-backup ng mga documents natin online. Okay? And then next is sa cost. Ayan. So sa cost, ito naman yung kung gagamit tayo ng computer-based information system, need natin mag-invest. Okay? So sa cost, mas mapapagastos tayo kung gagamit tayo ng computer-based information system, but it will be very helpful naman sa atin. For example, meron kang sarili mong business. Okay, and then kumikita naman yung business mo. And then you want to upgrade yung transaction or yung process na meron kayo to help your employee. Okay? So mas advisable na bumili ka ng system para mas maging accurate yung transaction, mas matulungan mo yung employee mo when it comes to their processes. Okay? Next is the documents. Ayan. Compare doon sa manual and computer-based information system. Pag sinabi natin documents, pagka manual, automatically ito yung bulk of papers. 'Di ba kung makikita kung nakapasok na kayo sa opisina na na maraming mga papel, yung mga hard copies na ganon. So when we use repository using computer-based information system, may eliminate natin yung ganon klaseng bulk ng mga papers. Okay, kasi pwede naman natin i-print anytime yung mga papel na nandun. Pero hindi pa rin naiiwasan. There are some documents kasi na kailangan hard copy na merong signed, talagang handwritten sign. Okay? And the next is sharing. Ayan. So sa sharing naman, pagdating sa computer-based information system, it will be very helpful and accurate. Okay? When it comes dun sa data sharing natin na tinatawag. Okay? For example, sa Pure Gold. Ayan, 'di ba sa Pure Gold, hindi lang isa yung yung kahera doon. Possible 10, 7, 5 or ganun, something like that. So 5 yung kahera. Ayan, may question? Ayan, na-open lang ata yung mic niya. Okay? So, ayan, so Pure Gold, for example, meron 5 cashier doon. And then every time na may lumalabas na item, dapat na-deduct yun doon sa may centralized na database natin. Okay, including yung price list noon. For example, ako yung IT doon sa isang company, change ko yung price. Dapat yung pag-change ko ng price, ma-apply real-time posting doon sa mga kahera natin since naka-centralized database naman sila. Okay? And then lastly is the backup. So this is very important dito sa ating computer-based information system, yung backup. So every time na nagtatransact tayo, for example, daily in transaction, so recommended yan ng mga IT na mag-backup din sila daily kung daily in transactions nila. Okay? And then sa backup, possible naka-backup kayo sa server or naka-backup din sa cloud para secure yung data. Just in case na merong mangyari dun sa database niyo, at least meron kayong backup na mahuhugot or na mare-restore. Okay? Kasi pagka manual tayo, basically yung backup lang natin dito, kadalasan yan kung sa transaction sa mga accounting, meron kasi silang tinatawag ng mga books. So, nakabind na lang yun, ibabind na lang nila yung books. Lahat ng transaction nila for the month is binubookbind na lang nila. So, yun yung tinatawag na books dun sa accounting. Pero pag naka-system sila, ang gagawin nilang nila sa system is ilalock na lang yung previous transactions nila, and then ayun na yung backup nila. Okay? So, the huge difference between manual and computer-based information system, ayun nga, pagdating sa speed, pagdating sa filing, sharing cost, ayan, meron sila talagang huge difference. And then, mas malaki yung advantage ng isang business na gumagamit ng system compared dun sa manual process. Okay? That's why yung other companies, they are adopting yung mga enterprise system like yung SAP, Oracle, and other existing system pa. Kasi mas nakakatulong dun sa process nila, and then mas nakakatulong din sa decision making ng mga managers as well as yung owner. Okay? So, elements of computer-based information system. Ayan.
So ito yung elements of computer-based information system natin. Compose siya ng, of course, hardware. So when we say hardware, tumutukoy ito dun sa server, sa workstation, sa mouse, sa kiosk, and so on. Okay? And then sa software naman, it might be yung operating system, yung application na ginagamit natin, yung system na ginagamit natin pertaining to our information system. Data, sa data naman, ito yung mga informations na in-entry natin or nako-collect ng system natin. Okay? Procedures, ito yung step-by-step guide or step-by-step structure na dinasay ng developer for that specific task. Okay? For example, yung dinevelop nyo is reservation system. So, yung procedure niyan is intended or yung structure ng reservation system nyo is intended for the reservation system alone. Okay? And then people, when we say people, ito yung mga users. Okay? Pwedeng yung user ng system, pwede yung consumer natin or yung customer natin, pwede yung mga managers, pwede yung owners. Okay? Communication, yun din, no? Between users and then the computer. Okay? Kasi possible, no, sa isang system, hindi lang isa yung users. So dapat kung ano yung in-input ng isang user might be reflected dun sa kabilang users pa. Okay? So ito yung tinatawag natin na data communication din, kumbaga. Yung passing of data from one computer to another or from workstation to the server. Okay? Yan. So next is the types of computer-based information system. So we have 4 types of computer-based information system. Number 1 is yung transaction processing system natin. Okay? Number 2, yung management information system or yung MIS. Number 3 is yung decision support system. And then number 4 is yung executive support system. So ano ba yung relation na itong mga types of CBIS natin? Okay? So let's define yung transaction processing system. Ayan. So dito sa transaction processing system, ayan, a transaction processing system or TPS, remember TPS helps an organization keep track of routine, operations, and records these events in a database. So ito yung transaction na kinakandak natin daily. For example, customer orders for Healthwise products, makeups, Healthwise's products makes up a database that records the transaction of the company. This database of transaction is used to support MIS, DSS, and ESS. Okay, so meaning to say, yung unang process natin or itong transaction processing system is magre-reflect or ito yung magiging yung output nila, ito yung magiging input doon sa MIS, DSS, and ESS. Ano ba yung MIS? Ito yon, yung Management Information System, yung DSS naman yung Decision Support, and then ESS is Executive Support System. Okay? So kadalasan itong TPS, ito yung makikita natin na naka-frontline. Okay? Ito yung naka-frontline. For example na lang din sa sa Pure Gold na lang, sila yung mga kahera. Okay? Sila yung nasa frontline, nasa kanila yung daily transaction. Or nasa kanila yung mga inputs. Okay? So ito yung TPS natin. Nasa kanila yung pinaka-unang entry doon sa system natin. Okay? Based on the transaction yun types of transaction in processing. So we have 2 types of transaction processing. We have processing in a batch. So pag sinabi nating batch, the transaction will be collected and later updated as a batch when it's convenient or economical to process them. Okay? Some of the system merong features na ganito, yung tinatawag na batch upload. So for example, yung POS doon sa Pure Gold is bagong implement pa lang. Okay? Let's say na in-implement natin sa kanila or gagamitin na lang yung system by the month of February. Okay? So paano ma-record yung transaction nila for the previous months? Okay? Paano natin i-record yung for the month of January? Paano natin doon i-record yung last year transactions nila? Okay? Hindi naman pwedeng i-input nila yun isa-isa kasi medyo time consuming yun, medyo marami rin yun. Okay?
That's why meron tayong tinatawag na batch upload wherein i-collect lang natin yung data na nag-gather natin to that previous months or previous years, and then yun ang i-upload natin dito kay system. Okay, one-time upload lang siya. Okay? So it will very helpful doon sa users kasi hindi na sila magbabacklog ng napakadaming data. Ang gagawin na lang nila is kukunin nila yung data nila from the previous years, ipapasok nila sa template. For example, nag-provide ng template yung implementation team, and then i-upload na lang doon sa system. Okay? So yun yung help ng batch natin. Okay? Usually to kinakandak tong mga batch upload na yan pagka unang implement natin doon sa isang system. Okay? Next is processing in real time. So ito na yung na-implement na natin yung system. Ito na yung ginagamit nila for day-to-day transaction. Okay? This is the immediate processing of data. It provides instant confirmation of a transaction. It may involve a large number of users who are simultaneously performing transaction which change data. Okay? So yun na nga, isang example na lang tayo sa Pure Gold, no? Every time na nagpa-punch sila, automatically dun sa database nila, nag-update na yung sa sales nila, yung count sa inventory nila, automatic na yon. Okay, kahit ilang cashiers pa yan, hindi na nagkakaroon ng discrepancy when it comes dun sa inventory count, when it comes dun sa sales nila, kasi lahat ng pinapunch nila doon, lahat ng nilalabas nila na receipt, lahat ng transaction under that cashier is recorded na. Okay, nakasave na siya dun sa database natin. Okay? So yun yung difference nilang dalawa ha. Si batch, it is intended usually for the backlogging. Kung mag-import tayo ng mga back transactions natin. Okay? And then processing in real time, ito na yung day-to-day transaction natin. Okay? Next is, ayan, before we proceed doon, any question or clarification? Meron bang question? Ayan. Wala po. Okay, wala. So ako na lang magka-question, no? Ayan. Aside from POS, can anyone give me an example ng CBIS, Computer-Based Information System? Ayan. Bukod sa point of sale system, ano pa ba yung mga system na na-encounter din natin kadalasan? Anyone? Any Sir, system? pwede po mag-try. Sige, go ahead. Yung sa payroll po. Ayun, very good. That's a very good example din, no? Yung payroll system. Okay? Aside from payroll system, ano pa? Sir, Sige, go ahead. schedule system, sir. Ayan, scheduling system, pwede rin. Okay? Ano pa? Yung mga madalas natin na encounter, no? Sir, pwedeng try po. Sige lang. Reservation, system. Ayan, reservation system. Ayan, marami pang iba. So, yung mga nabanggit ninyo, guys, correct yun, no? It is a type of computer-based information system. Okay? There are system kasi like, for example, yung project na ginagawa natin no, sa school, yung transactions na involved doon sa project natin is maliit pa siya compared doon sa malalaking system na sa industry. Okay, kasi ako dati ang pagkakalam ko sa payroll system is ano lang siya basta ma-compute mo lang yung sahod ng isang employee. Okay, pero hindi siya ganon. Pagka nakahawak kayo ng real payroll system, isa lang yun sa features niya, yung pag-compute ng salary. Okay, but marami pa palang mini-maintain doon. Kagaya rin ng sa POS, ang akala ko dati sa point of sales is yun lang yun. Pinapunch lang and then magbibigay ng resibo, yung ganong process. Kala ko napakasimple. Pero in reality, ayun lang yung nasa front. Ayun, ito lang yun, yung sa transaction processing lang yung nakikita natin. Pero yung pagdating sa MIS and then dun sa other pa, decision support and executive support, medyo malawak. Hindi lang siya basta input, hindi lang basta collection of data yung kinakandak sa atin. Possible nagkakaroon din ng data mining, okay, if you are familiar with data mining. Okay?
So, ayun. So, next is the Management Information System. So, dito naman sa Management Information System, is a computer-based information system that produces in standardized reports in summarized structured form. And middle managers often need summary data drawn from across different functional area. Ayan, an MIS produces reports that are predetermined. Okay? So, ang ibig sabihin lang nito guys, from TPS, from here, kung ano yung output nila dito, kung ano yung mga sales nila dito, ito yung nako-collect nitong MIS natin. Okay? And then the usual na users natin dito sa MIS will be yung ating mga managers. Okay? Kasi sila yung nagsasubmit ng reports, di ba, dun sa mga higher positions pa sa kanila. So from the output ng TPS, kino-collect nito yun ng mga managers, and then yung mga reports na ma-generate nila will be submitted to a higher position. Okay? So more on summary of data na yung nandito. Hindi ito, yung mga user na to, hindi ito yung naka-front sa atin. Ito yung kadalasan na nasa opisina. Okay? They are collecting data, they are analyzing data. Ayan, they are analyzing data and give reports doon sa higher position sa kanila or to the owner or CEO and so on. Okay? Next is the decision support system. So itong dalawa, management information system and decision support system, is possible same user sila. Pwedeng si manager din or si supervisor yung may access sa ganitong klaseng system. Okay? So, yung decision support system naman natin, ayan, a decision support system or DSS enables managers to get answers to such unexpected and generally non-recurring kinds of problems. Okay? For example, yung sales ng Pure Gold before last 2019, for example, 1 million yung sales nila. Pero pagdating ng 2020, yung sales nila from 1 million naging 500,000 na lang. Okay? So na-determine nila yung loss nila or yung difference between that year using this system. Okay? So makikita nila doon yung difference between 2019 sales and then versus yung 2020. So in that, ano ba yung naging problem? Ba't bumaba yung sales nila? Okay? Dito na papasok yung analyzations din nila. Kasi yung most of the days nung 2020 is closed sila or hindi sila nag-ooperate. And then possible din scenario na kaya medyo malit yung kita nila dahil yung operating hours nila is nilesen. For example, 9 to 12 lang sila open or 9 to 5, something like that. So yun yung mga factors. Okay? And then nade-determine din yung system yun. Okay? So yun yung mga comparisons and then decision support system na pwedeng ma-generate doon sa computer-based information system. Okay? Also, a DSS is used to analyze data. Moreover, it produces reports that do not have a fixed format. Okay? How does a decision support system work? Essentially, it consists of 4 parts. We have the user, ayan, system software, data, and decision models. Okay? So itong decision models, no, ito na yung yung model ng isang system wherein hini-help nila yung mga users na nasa middle level to decide or to give a such a report na pwedeng makatulong dun sa business nila. Okay? Meron tayong tinatawag ngayon na data mining. So paano ba 'to? Paano ba yung data mining diyan sa Pure Gold? For example, no, pag bumili ka ng ano ba yung magkakaparehas doon? Pag bumili ka ng chicheria, for example, bumili ka ng snacks. Ano yung kadalasan binibili mo ng sabay doon sa chicheria? For example, bumili ka ng chicheria kasabay nun alak. Okay? Tapos si system, pagka maraming entry na ganon, maraming buyers na sabay binibili kadalasan yung alak tsaka yung chicheria. So dito sa decision support system, maaano niya 'yon, mako-collect niya 'yon. Mako-compare niya na pag yung customer natin bumili ng chichirya, most of them ay kasabay na meron ng alak. Okay? So, ang gagawin nila, ang strategy nila doon is pagtatabihin na lang nila yung dalawa. Doon sa sa store na. So, sa isang side nandoon yung mga alak, sa kabilang side naman nandoon na yung mga chichirya.
Okay? Kasi ayun yung ayun yung demand eh. Ayun yung demand sa kanila. Ayun yung madalas na binibili ng sabay. Okay, that's why yung structure ng store nila is i-design nila kung ano yung kadalasan or yung demand ng customers nila. Okay? And then meron ding mga instances na kung mapapansin niyo pag bumibili kayo sa ganyan sa Pure Gold, merong mga items na nasa pinakababa, may mga items na nasa taas. Okay? And then for example, bibili ka ng ketchup. Ang alam ng tao or ng buyers, kilala nila is UFC ketchup. So gagawin nila, kahit ilagay nila yung sa baba, yung UFC ketchup, ayun pa rin yung hahanapin ng tao. Okay, that's why yung nilalagay nila sa may bandang gitna, yung kita sa, yung mabilis makita ng customer nila, ilalagay nila din yung mga product na hindi masyadong nabebenta. Okay, para mabenta rin yung ganung product nila kaysa ma-expired. Okay? So yun yung mga yung mga decision making na ginagawa or kinakandak kadalasan ng mga managers and supervisors. Okay? Base dun sa mga collection of data na nag-gather ng system, magkakaroon sila ng analyzation and then dun sa analyzation nila, i-apply nila yun doon sa physical store nila. Okay? Nakuha ba? Okay, next is the Executive Support System or yung ESS. When we say naman executive support system, ito na yung mga higher position no pagdating sa company. Possible yung CEO, yung owner na, yung mga big bosses na kumbaga. Okay? Executive support system or ESS consists of sophisticated software that like an MIS or a DSS can present, summarize and analyze data from an organization's databases. Okay? The exact reporting tools and outcome of an executive support system completely depends on the ESS developer and it is intended for the industry use. So kadalasan yung data na binibigay natin dito sa executive is yung mga na lang, summarized report from TPS dito sa day-to-day transaction natin, base din dito sa MIS and then sa decision support system, ang final output nun or yung final submission ng mga reports nila is dito na yun binibigay sa executive. Okay? Kadalasan ang gusto nito ng mga owner or yung mga higher boss, makikita na lang nila yung mga hierarchy. Yung mga graphs. Okay? Yung graphs ng sales nila this year, previous years, this month, yung day-to-day transactions nila, ano ba yung galaw. So ito yung mga binibigay dito yun sa kanila. Okay? Kadalasan dashboard na lang nga binibigay na access dito eh. Para makita nila yung galaw ng business nila. Okay? So yun yung sa ESS. Ayan. So to give you a hierarchy, no, dito sa types of computer-based information system, ganito sila. So nasa baba si TPS, ito yung mga frontliner natin. Ayan, sila yung nagre-record ng day-to-day transaction to support supervisors. Okay? Ito naman, yung dalawa, MIS and DSS, sila naman yung nasa middle position. Possible yung mga manager and yung mga supervisors natin. Sila yung nag-a-analyze ng data na nanggaling dito kay TPS. Okay, pag na-analyze na nila dito, yung data, yung information, meron na silang, based on the data na nag-gather nila, ito yung reports na isasubmit nila dun sa ESS. And then kung meron sila mga proposal, isasubmit na rin nila dito yun kay ESS. Okay? So CSS, ito na yung ito na yung use internal data from MIS and TPS and external data to support top-level managers. Ayan. So nasa kanya na yung pinaka-output or summarized report ng sinubmit nito mga ito. Okay, so ito yung hierarchy nila. So kung iaano natin, no, kung titingnan natin in a user's perspective, so TPS natin, cashier, MIS, DSS, ito yung mga managers and supervisors. ESS naman, ito yung ating CEO, owners, or yung mga boss. Okay? So, yun yung hierarchy nila. Any question or clarification, guys? Before I give yung activity natin for this afternoon. Ayan. Question? Sir, si Okay, Jam may walang tanong. question ha. So, ito yung activity natin for this afternoon, guys. Kindly i-research. By group din ito ha. Kung ano yung groups nyo sa activity last time, yung dun sa methodologies natin.
ayun na rin yung grupo nyo dito. Tanginang yan. Okay? So, kindly research upon existing CBIS. Okay? For example, accounting system, payroll system, enterprise system, and other kaming CBIS pake. pa. Okay? Diskarte nyo na kung anong CBIS yung gusto nyo Hindi na ako i-research. leader Okay? ngayon. Once na makapag-research na kayo ng ganong system, create a process flow of your chosen CBIS. So, gagawa nyo lang ng process flow. For example, yung transaction nila is from user to cashier, then to cashier, ito yung process na nila, ito yung procedures, and so on. Okay? Once na matapos nyo na yung procedures, ano yan ha, from the customers, from PPS to ESS, Kunin ko dapat na lang yung kaya yung procedures sa na 7-Eleven. mapakita natin dito. Okay? And then after that, explain nyo lang yung process flow na create nyo. Okay? In a word format ito. Okay? So to give you an example ng mga process flow, browse nyo lang tong site na nasa baba. Okay? Ayan. So clear tayo dito sa activity. Yes po, sir. Okay. Ayan, paki-ano na lang guys, paki-screenshot na lang to. Yung activity. I will give you 10 seconds to screenshot this one. Gawa tayo Wednesday. Okay? Ayan, stop sharing na ako. Okay, so guys, I have an announcement lang, no? With regards nga doon sa mga succeeding classes natin. Ayan. So by ano kasi, starting next week, tama, 19 to 26, etong 2 weeks na to, next week, naka-onsite ako sa Isabela. So it might be possible na hindi ako makapag-conduct ng class sa inyo or mag-absent ako during that day because base dun sa client namin, no, walang internet connection or mahina yung internet connections daw nila. So possible, this 19, magbibigay ako sa inyo ng activity. Okay? And then same with 26 naman. So sa March 26 naman, nasa ibang client naman kami, nasa Bataan naman. Okay? So I definitely I cannot accommodate again to conduct a class during that day kasi sa trabaho ko pinag-on-site na rin kami. So may mga instances na ayun, nahirapan na rin ako mag-adapt kasi dati naka-work from home naman kaya pwede pero ngayon hindi na on-site na kaya medyo nahihirapan na rin ako mag-prepare as well as mag-conduct ng class kasi nga on-site na. Okay? So possible, itong 19 tsaka 26, magbibigay na lang or mag-iiwan na lang ako ng activity ninyo. Okay? So for 19, ayan, siguro yung activity natin ngayon, ide-deadline ko na lang siya ng 19. Okay? And then, dapat dito sa 19, ang requirements natin dyan, ayan, okay. So sa 19 guys, ganito. Yung pinaka-activity nyo na lang nito, yung submission ng activity natin ngayon. Okay, dapat ano na siya ha, clear and final. When I say final, dapat correct na yun lahat, wala nang changes na gagawin. Okay? So sasubmit nyo siya by 19. Tapos isabay nyo ulit, i-resubmit nyo guys yung methodologies na activity natin the last week pa. Okay? Pa-resubmit ako, pa-explain na lang doon sa bawat scenario natin kung bakit yun yung napili nyong methodologies for that scenario. Okay? I-include nyo na lang yun. So, dalawa yung mara-record ko dito sa 19. Kasi hindi na tayo magkakaroon ng debate during that period. Kasi dapat nung nakaraan linggo natin siya na-conduct. So, since hindi natin na-conduct, yung sa previous activity nyo na methodologies, i-explain nyo na lang doon, i-state nyo na lang yung reason kung bakit ayun yung ginamit nyo na, kung bakit yun yung ginamit nyo na methodologies for that scenario. Okay?
And then dito naman sa 19, kasabay na rin yung submission netong ano natin. Yung submission natin neto. Okay? Clear tayo doon? Yes, sir. Yes Okay. po, sir. Ayan. May nag-chat. Kailan yung midterm? Sa iba, guys, wait lang nga. Check ko yung calendar. Ayan. May nag-announce na ba, guys, sa ibang ano nyo, sa ibang subject nyo ng midterm date? Sa PE po ata, pero di ako sure, sir. Kailan daw? Ano po ito, sir eh? Tama po. 21 to 27 daw. 1926. Okay. Huwag tagano. Okay. Sige, sige. Ayan. Okay. Sige, kung ang midterm week natin is i-ask ko na lang din to. Pero pwede naman tayo madali ng midterm. Since ano naman ito, mag late submission na lang ako ng midterm grade siguro. So, 19, submission of your activities. Sa 26, magkakaroon tayo ng long quiz. Okay? So, mag-upload ako ng, magsasend ako ng link doon sa GC natin. Okay? Magsasend ako ng link sa GC. Google Forms lang naman siya for our long quiz. And then possibly, yung sa April 2, ayan, sa April 2, dito na tayo magkakandak ng midterm. Okay? Clear tayo, guys? Yes, sir. Yes po. Okay. Yes po. Sige, may nagtanong kung i-upload. Sige, ano ko na lang yung PowerPoint i-upload ko dun sa group natin. Okay? So, yun lang, guys. See you on April